At higit sa lahat, si Speaker ay kilala sa paggawa ng mga desisyong mahirap at hindi palaging popular. Ganyan ba ang may plano sa 2028? Dahil kung ang iniisip mo ay eleksyon, hindi mo gugustuhin masaktan ng iba para lang magpatupad ng tama. At Hindi, alam mo, hindi niya sinasaktan yung iba. Hindi niya gustong saktan yung iba. Wala lang talaga siyang alam. He tried everything. Hindi lumulusot eh. Sinubukan niya ng mamigay ng ayuda sa Davao. Wala. Diba? Ayuda rito, ayuda doon. Don't tell us hindi mo rin alam. Yung tatay mo, tumakbong congressman, don't tell me yung tatay mo wala ding natanggap. So sinungaling ulit si Chanco? Si Chanco nagsabi nun ha. Kaya nga natalo yung tatay mo eh. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Matapos bumuelta at sinabihang sinungaling at mag-aral ka muna bago magputak-putak, Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada at Senatorial-elect Rodante Marcoleta tila tahasang pinangaralan ang bagong House spokesperson ng Kamara na si Princess Abante. Hindi na rin nakapagpigil si Senator Joel Villanueva na magsalita na rin at basagi na ang katahimikan at sampalin ng katotohanan ang mga ilang kongresista sa mababang kapulungan na pinamumunuan ng Speaker of the House na si Martin Romualdez at si Princess Abante na siyang tagapagtanggol sa di umano'y mga kababalaghan na nangyayari sa Kamara. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, bumuelta na at umalma na rin ang mga ilang senador sa akusasyong sila ang dahilan sa pagkamatay ng 200 pesos wage hike bill. Matapos sabihin sa publiko at tila pinagtanggol ng House spokesperson ng Kamara na ayaw makipag-usap ng Senado, ang naturang pahayag ay tila tahasang tinawag ng mga senador na malisyoso, walang basihan at isang desperadong pagtatangka para ilihis ang sisi mula sa Kamara. Narito ang full report at kumpirmadong balita na inilabas ng DZAR News. Panuorin ang full video. Umalma ang mga senador sa akusasyong sila ang dahilan sa pagkamatay ng 200 pesos wage hike bill matapos sabihin ng House spokesperson na ayaw makipag-usap ng Senado. Ang naturang pahayag tinawag ng mga senador na malisyoso, walang basihan at isang desperadong pagtatangka para ilhis ang sisi mula sa Kamara. Si Troy Gomez magbabalita. Uminit ang sagutan sa pagitan ng Senado at Kamara matapos sabihin ng House spokesperson na si Princess Abante na ang Senado umano ang pumatay sa 200 peso wage hike bill. Pero ayon sa mga senador, hindi lang ito kasinungalingan kundi isang tahasang pagbaluktot sa katotohanan. Aral muna bago putak. Yan ang matapang na sagot ni Senador Joel Villanueva matapos akusahan ng Kamara ang Senado ng pagtanggi sa kompromiso. Aniya matagal nang naipasa ng Senado ang panukalang 100 peso na dagdag sahod noong Pebrero taong 2024 pa. Samantalang nitong Hunyo 4 taong 2025 lang ipinasa ng Kamara ang kanilang bersyong 200 piso, isang linggo bago magsara ang Kongreso. Hindi rin nagpahuli si Senate President Chis Escudero. Tinawag niyang classic case of passing the buck ang ginawang pagturo ng sisi ng Kamara. Gate pa ni Escudero, kung talagang seryoso ang Kamara na aprubahan ang panukala, sapat na ang simpleng motion sa plenaryo para tanggapin ang bersyon ng Senado. Para naman kay dating Senate President Mig Zubiri, malinaw ang layunin ng Senado at ito ay ang makapagpasa ng mga panukalang makatarungan at praktikal para sa mga manggagawa. Pero tila hindi iyon ang layunin ng Kamara.
Mas lalong nainis sa mga senador nang biglang umatras ang House panel matapos sabihing ayos sa kanila ang Senate version. Pero sa gabi, ng huling araw ng sesyon lang sila nagpadala ng sulat ng pagtanggi. Kinestyon din ni Escudero ang kakulangan nila sa datos para patunayan na kayang isakatuparan ang 200 peso wage hike. Sa gitna ng palitan ng maanghang na salita, malinaw ang sentimiento ng Senado na hindi sila ang pumatay sa wage hike bill. Hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na magbigay ng komento at hinaing sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Diyos ko po, ano na ba ang nangyari sa Pilipinas? Hindi dagdag sahod ang kailangan naming mga Pilipino, kundi mapababa ang mga bilihin at mga pangangailangan ng taong bayan. Aanhin mo naman yung panukala na yan kung masyado namang mataas sa mga bilihin at gasolina. Klaro pa sa sikat ng araw na nagpapabango lang talaga ang mga buayang kongresista at lalo na ang speaker na siyang dahilan kung bakit tayo nagkaletse-letse sa buhay. Aminin na lang kasi na wala ng budget ang Pilipinas dahil puro na lang kasi ayuda. Kaya ngayon, tinitira na naman ninyo ang mga negosyante. Papaano na lang ang mga negosyante? Hindi mayaman, kawawa lang yan at magsasara lang ang negosyo. Dahil sa panukalang yan, wala na talaga tong Pilipinas na to. Hindi magtatagal, lulubog na tayo sa kumunoy. Hoy, gumising kayong nasa gobyerno. Hindi yan ang totoong usapin ng Pilipinas, kundi ang masyado ng mahal ang mga bilihin. Hindi ang panukala na yan ang solusyon sa paghihirap ng mga Pilipino. Nasaan na ang pangako niyong 20 kilos na bigas? Puro na lang kayo pangako. Wala ning kahit ni isang natupad. Tutukan niyo muna ang totoong usapin. Hindi ang mga panukalang para lang mapabango ang mga pangalan niyo. Lalo ka natamba. Bumaba ka na lang at tanggapin mo na hindi mo kaya ang Vice President na si Sara Duterte dahil siya talaga ang nakatakda sa pagkapangulo sa 2028. Dahil ang sinisilihan nila ay ang taong bayan, hindi para sa isang tao lamang. Sabi ni Professor Paulo Tamase ng UP Law, kahit pa may kakampi sa politika, hindi anya dapat mag-aabogado ang mga senator judge para sa mga huhusgahan nila sa impeachment court. Hindi na anya kailangan ng code of conduct para dyan. Kasi ini-expect na natin na naiintindihan nila yon. At dahil nga mataas ang estado ng Senado sa ating constitutional government. Paalala ni Senator-elect Tito Soto bilang Senator. Ito kasi yan no. Alam nyo, buti nga sa inyo, Congress. Buti nga doon sa mga nanggigipit sa PR, kila Tatay Digong, sa mga Duterte, kila PRRD. Kasi pinulitika eh. So, sa akin, tama lang na ibinalik nila sa Congress, sa mga congressman, yung articles of impeachment. Kasi hindi mo pwedeng sabihing pinupolitika lang, di ba? Kahit anong paikot-ikot natin, hindi aamin yung mga yan. And para sa akin, tama lang yun. Ayan, sa inyo yan. Kasi pinulitika nyo rin naman eh, di ba? Pero hindi nila aminin lahat yan. Kayo mag-asikaso bago nyo ibalik sa amin. Pero ang sa akin lang, bagamat buti nga sa inyo, karma nyo yan mga congressman, dahil wala na kayong ginawa, 3 taon ang ginawa nyo lang, bakbakan ng Duterte, buti nga sa inyo, yes tama yan, naintindihan ko yan. Pero alam mo, dapat talaga si Amy, pati na rin si Robin, kaya lang kasi si Robin ngayon lang naman. Kasi ikaw, Amy, huwag ka kasing buntot ng buntot na rin kay Sara. Dapat din, bagamat ikaw ay alam ko namang may bias, no, lahat naman dyan eh, magpakatotoo na tayo. Diba? Hindi naman kayo boboto. Alam naman natin ang Duterte Black, hindi boboto against BP Sara yan. Diba? It is as good as 99%. Pero, huwag nyo nang ipakita. Huwag nyo nang ipangalandakan. Huwag nyo nang ikiskis. Diba? Dapat low profile. You just work on the background. Kayo parang nilalantaran nyo pa eh. Ako hindi ako pabor doon ha. Sama ka ng sama, Amy. Dapat, matuto ka na maghiwalay ng trabaho at personal. Baka sasabihin ng mga Iminatics, coach, ang nag-iimbita si BP Sara. Alam nyo, kung tunay na kaibigan si Amy, dapat kung alam niyang mali, hindi niya na ginagawa. Diba, ikaw kaibigan, alam mo yung kaibigan mo sa tingin mo
ay may maling nagagawa dahil posibleng emotional dahil nangyari sa tatay niya. Eh ikaw naman, kaibigan, may pakinabang ka kakasama mo kay Sarah. Siyempre may pakinabang yan eh. Alam naman natin napakabango ni BP Sara. So siya naman, sasamantalahin. Eh mapagsamantala. Hindi lang manggagamit yan si Aimee. Mapagsamantala. So pwede ba, Aimee? Medyo umalis, dumistansya ka muna. Kasi mag-i-impeachment nga, tatayo kang Ako kaya nagugustuhan ko yung ginagawa nila Bato, nila Bongo. Medyo distansya. Pero nakita mo naman agresibo. Talagang si Bato pinagtatanggol yung dismissal nung impeachment ni BP Sara. Yan yung sinasabi ko, you work on the background. Hindi ka parang si Jollibee. Alam mo, Aimee, parang kang yung kaibigan kong si Jollibee. Bida-bida. Di ba? Matuto ka namang gumalaw. Senator Judge, dapat sundin ang 6 na prinsipyo sa ilalim ng Code of Judicial Conduct. Kabilang dyan ang integridad at impartiality o yung walang kinikilingan. Depensa at prosecution lang anya dapat ang naghahain ng motion, hindi ang Senator Judge. Ito naman punto ni Tito Soto, no? Ang punto niya dito, hindi daw dapat yung judge ang naghahain ng motion, no? In layman's explanation, bakit kayo nag-aabogado kay BP Sara? Ang punto naman ng mga senador, hindi sila tatanggap ng maling complaint or unconstitutional complaint. Kundi ibabasura namin yan. Ginagawa naman ng mga yan, di ba? Ng mga judges. Pagka may technicality, ibabasura yan. So binalik yan. Hindi naman sinasabing dismiss or hindi itutuloy ang impeachment, tuloy pa rin. Ayusin nyo lang. Kaya nga pinapaayos ng Senado. Pwede lang daw magtanong ng klarifikasyon. Pag-uusapan ng House Prosecution Panel kung hihingi nilang mag-inhibit sina Marcos at Padilla. Isa po yan sa aming pinag-uusapan kung anong hakbang ang amin dapat pong gawin dito. Ako eto lang. Eto masasabi ko. May punto sila, may punto rin yung Senado. Ano ba ang hakbang na gagawin nito? Ano ba dapat hakbang na gagawin ng mga lawyers, mga dean ng mga eskwelahan, ng mga nagko-complain na hindi dapat binalik? Maghahain kayo ng reklamo sa Senado na sila naman ang magiging judge. Alam nyo, hindi kayo tanga. Alam ko na hindi kayo papanigan ng Senado. Of course, papanigan nila yung sarili nila. Buang ba kayo? Ganyan din ang ginagawa nyo kay Tamba eh. Nakakita ba kayo ng mali kay Tamba? Sige nga, Chua, magsalita ka ng isang mali ni Tamba. May nakita ka na ba? Nasilip mo ba yung sinasabi ni Chanko na nagkabigayan dyan? I'm sure pumirma ka. Don't tell me, yung iba nabigyan, ikaw hindi. Ang linis mo, Teng. Ang linis mo. May napo na ba kayo? Pinunan nyo ba bakit puro ayuda? So wag tayo maglokohan dito. 'Di ba? Ang dapat nyong gawin, magreklamo kayo sa Korte Suprema. Supreme Court kayo dumiretso. Alam mo kasi itong style na ginagawa nila, gagawin nila itong trial by publicity. Alam mo bakit uhaw na uhaw sa impeachment ang mga lintik? Hindi ko kayo papangalanan kung sino kayo mga lintik, mga buwaya, na gahamang kayo dyan sa impeachment. Mapa Congress, mapa Senado. Dahil gusto nyo ng TV time. Kasi free, free campaign yan. Lahat kayo kinainan ng sistema. Yung iba sa inyo, gagamitin talaga to. Ngayon,
Instead, nagsumbong ka ng sumbong sa media, kayong mga reklamo ng reklamo kaysa sumbong kayo ng sumbong sa media, mag-file kayo ng kaso sa Supreme Court kayo magsumbong. Para yung kayo mga totoy kong kaibigan na pag may problema nagsusumbong kay Facebook. Yan yung tawag ko dyan sa mga kaibigan kong daming reklamo sa Facebook. Ano magagawa ni Facebook? Away ng siyota, Facebook. Away ng kapitbahay, Facebook. Galit sa boss, Facebook. Hindi harapin nyo, punta kayong korte. Kasi yan ang gusto nitong mga to. Gusto niya magbida-bida. Nako. Mapapro, BP Sara ka o anti-Sara ka? Maraming epal. At alam nyo kung bakit yung media gusto rin to? Ha? Alam nyo kung bakit? May pakinabang. Ang lakas ng views nila eh. Chua, wag ka ano sa amin. Kasi pag kayo nag-hearing, walang nanonood sa inyo. Pero pag ang hearing nyo about kay Sara, about kay Tatay Digong, ang daming nanonood. Kaya you will keep on doing it. You want the attention. To namang media, gusto rin ng views. Alam mo ba pag may hearing? Ay, eto, magderechahan tayo. Alam mo, may mga media galit sa vloggers. Kasi yung viewers nakuha na ng mga vloggers. Pero alam mo, gusto nila ang hearing. Alam mo kung bakit? Ha? Malakas sila pag may hearing. Mas mahira ang vloggers sa media because they have direct access dyan. Naiunawaan. Kaya lahat yan, ha? Marami gusto ng impeachment. Kaya saludo ako, mapa congressman, mapa senado, ayaw ituloy ang impeachment. Even sa mainstream media na ayaw sa impeachment. Kasi hindi yung sarili ang iniisip ng mga yan. Tuloy tayo. Isa pang kaklaruhin ng House Prosecution Panel ang utos ng Impeachment Court na pagtibayin ng Kamara ng 20th Congress na interesado pa itong ituloy ang impeachment complaint. Sa katapusan pa kasi ng Hunyo ang simula ng termino ng mga nahalal sa 20th Congress. Kami ay magsusumite ng clarificatory para at least malinawan po kami sa kanilang aksyon. Dapat noong June 2 pa pinatawag na kami ng Senado, dapat nandoon na kami. Tapos ito'y na-move noong June 11. So ano ka ba, Chua? Bobo ka ba? O bobong-bobo? Nagtatanong lang. Tatanong, di kita pinagbibintangan. Kayo na lang humusga. Ano hindi mo maintindihan? Naiintindihan nga naming lahat eh. Mga vloggers nga na-i-explain ng maayos. Nakailang explanation na bakit nadidelay. Ano hindi mo maintindihan? Hindi mo maintindihan o ayaw mo tanggapin yung explanation? Kasi, if you will keep on doing the same things, you will getting the same result. Magrereklamo ka sa Senado patungkol dyan. Ilang beses nang sinagot ni Chis Escudero yan. Di uulitin niya na lang. Kung ako sa YouTube, para maintindihan mo, kunin mo na lang lahat yung sinabi ni Cheese. Hindi siya paulit-ulit. Ilang beses ko na nga na-vlog yan eh. Dahil ilang beses na rin inulit-ulit ni Cheese. Tapos magaganyan ka, hindi mo maintindihan. Ang sabihin mo, hindi nyo matanggap. Kung hindi nyo matanggap, hindi dapat sa Senado ang punta, sa Supreme Court. Ang magiging epekto ng itong mga ginagawa po ng Senado. Kaugnay naman sa summons ng Impeachment Court, ayon kay Vice President Sara Duterte, pinag-uusapan na yan ng kanyang defense team. Usapan na nila ngayon kung paano nila gagawin yung pag-comply sa summons. Para sa GMA Ay nako, titignan mo ha? Bakit si BP Sara susunod? 'Di ba? Obviously.
pinapasagot siya, sasagot daw siya. Binigyan siya ng 10 araw para sumagot, sasagot. Oh. Bakit titigas ng ulo nyo, Kamara? Oh, next topic. Eto naman, pag-usapan natin. Trying hard, copycat, gaya-gayang vlogger. Sino tong vlogger na to? Okay. Wala sa kilos, pananalita, o gawain ni Speaker Romualdez ang pagtakbo sa 2028. Wala daw kay Romualdez ang sa isip niya ang pagtakbo sa 2028. Taas ang kamay ng naniniwala dito sa pitit na princess na to. Hindi ba ko nasasabi, pitit? Ulitin ko, nabanggit ko na to sa ibang vlog ko. Kasi yung princess ang pumapasok talaga sa isip ko, yung mga tipo ng mga Snow White, yung mga ganyan, Cinderella, yung mga pitit ba? O, di ba, princess? Para hindi kasi bagay sa kanya. O sige, taas ang kamay ng naniniwala na si Tambaluslos ay walang planong tumakbo sa 2028. Habang kayo sumasagot, may ipapakita ako sa inyo, ha? Ito pakita ko. Ay, wait. Ay. Saglit. Ayan, nakikita nyo? Alam nyo, post yan ng Manila Bulletin sa sa Facebook. Tingnan nyo yung yung tumatawa 17,000. Tingnan mo, Martin, pinagtatawa ng ayaw talaga sa'yo. Kaya siguro naisip mo hindi ka natatakbo. Pero ako hindi pa rin ako naniniwala. Hindi ako convinced. Plinano mo yan. Kaya nga sabi ni Tatay Digong, trinabaho mo yan. Gusto mo maging Prime Minister. Kaya ka nga nag-PI ka. Diba yung People's Initiative, yung nagpapapirma siya? Naku. Para ipang parang kang presidente na papicture ka dyan sa mga sundalo, sa mga pulis, dalaw ka sa mga uniform men, talagang naghahanda ka na. Kaya lang ang reaksyon ng taong bayan, Manila Bulletin yan. 17,000 pinagtatawanan ka, ang nag-approve 1,500. Not even 10% ang approve sa'yo. May 194 pang ang galit. Diba? Alam mo, tama ba sabihin ko sa'yo, ha? Para matanggap mo. Kayong dalawang kayong dalawang pitit na mag-amo. Hindi ka gusto ng taong bayan. Ilan lang ba nakuha mong boto? 200,000 lang ata eh. Mas marami pa subscribers sa'yo ng mga vloggers. Hindi ka talaga mananalo. At wala kang kaapil-apil. Saan ka nakakita? Speaker of the House, hindi marunong mag-speak. Di ba? Speaker of the House kumuha ng spokesperson. Parehas kayo magbinsan. Weak. Hindi nyo kayang humarap sa camera nang walang script, puro kayo basa. Takot kayo na sumagot ng harap-harapan ng hindi scripted sa mga media. Ang kaya nyo lang ganyan. Kaya parehas kayong kumukuha ng spokesperson. Paano ka naging House Speaker? Paano ka naging Speaker of the House, takot ka magsalita? Pambihira naman talaga to si Tamba. Next, hindi. Balikan natin yung video. Opo. Wala sa kilos, pananalita, o gawain ni Speaker Romualdez ang pagtakbo sa 2028. Tanda mo yan, ha? Yang salita mong yan, pag tumakbo yan sa 2028, isusupalpal ko sa iyo.
Hindi. Walang sakitan. Baka sabihin, ay, grave threat. Hindi, huwag kayong tatanga-tanga ha. Ibig sabihin nun, ibabalik ko sa inyo. Ganun lang. Kasi may mga tanga-tanga dyan eh. Grave threat daw yung sinabi ni BP Sara. Oh. Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat. Paano nga takot? Sasabi ko lang eh. Speaker of the House pero may speaker. May spokesperson. Hindi niya talaga gagawin. Pareha silang magpinsan. Bungol. Mahina. Duwag. Kulang to eh, oh. Mga tipong mga anak mayaman lang yan. Pera-pera lang galaw niyan. Tingnan mo. Malalaman mo sa isang tao magaling. Alisan mo ng pera. Sige. Alisan mo ng pera yan si Marcos. Huyo yan. Kakainin ng mga vloggers ng buong buo yan. Si Tamba? Mas lalo na yan. Alisan mo ng pera yan. Tambay sa kanto yan. Baka nga wala pang makipag-inuman dyan eh. Ginugusto lang naman yan dahil alam naman natin ang dahilan. Doon mo makikita ang tao. Wala siyang press con para magpabango. Hindi rin siya gumagamit ng TikTok or vlogs para magpa-cute. Ang inuuna niya, ayuda. Oo. Di ba? Yun ang style niya. Bigay dito, bigay doon. serbisyo, hindi sariling interes. At higit sa lahat, si Speaker ay kilala sa paggawa ng mga desisyong mahirap at hindi palaging popular. Ganyan ba ang may plano sa 2028? Dahil kung ang iniisip mo ay eleksyon, hindi mo gugustuhin masaktan ng iba para lang magpatupad ng tama. At Hindi, alam mo, hindi niya sinasaktan yung iba. Hindi niya gustong saktan yung iba. Wala lang talaga siyang alam. He tried everything. Hindi lumulusot eh. Sinubukan niya ng mamigay ng ayuda sa Davao. Wala. Diba? Ayuda rito, ayuda doon. Don't tell us hindi mo rin alam. Yung tatay mo, tumakbong congressman, don't tell me yung tatay mo wala ding natanggap. So sinungaling ulit si Chanco. Si Chanco nagsabi nun ha. Kaya nga natalo yung tatay mo eh. Oh. Paano walang kapangapangarap? Huwag mo sabihin ayaw rin niya maging Speaker of the House, wala din siyang pangarap. Ako suggestion lang. Ako, Claire, turuan mo to. Kasi, si Tamba, pilit na ginagaya si Marcos. Oo. Gusto rin niya maging presidente. Ikaw naman, Claire, ginagaya ka nito. Kumuha rin si Tamba lang katulad mo na hindi naman maging spokesperson ng opisina. Ginawang spokesperson lang para ipagtanggol sila. Pero hindi yung nagagawa ng opisina. Hindi yung nagagawa ng Office of the President, hindi yung nagagawa ng Office of the Speaker. Para ipagtanggol lang sila. Hindi yung mga proyekto, yung mga magagandang ginagawa. So obviously, parang vlogger na ito. Parang gaya-gayang vlogger. Uso kasi sa vlogger yung gayahan ng gayahan eh. Ito yun. Parang ganito. Gaya-gayang vlogger. Kaya turuan mo, Claire. Nagmumukhang trying hard. Ito naman, pagpuri kay Claire, malayo pa. Marami pang kakainin nito. Pero ako, suggestion ko lang, huwag ka masyadong kumain. Baka lumobo ka ng todo-todo. Kalma lang, baka ma-high blood kayo. Dalawa pa naman kayo malaki ng amo mo. No? So huwag masyado kayo magkakakain. Basta stick lang kayo doon, matuto. Diba? Matuto kayo. Huwag kayo, or, ako, Tamba, sa tingin ko, palitan mo ito. Mahina. Basa rin eh. Tingnan mo, nagbabasa lang din eh. Malayo pa to. May isasuggest ako mga babaeng vlogger na parang si Claire.
Yung palengkera, ang dami. At saka solid sa inyo yun. Abutan mo lang ng magkano yun. Ay, bigyan mo lang ensimada o dalawahin mo, tatlo mo. Magsasalita na sa iyo yun. Eh, naku. Gusto mo? Di talaga, may isasuggest ako. Oo. Baka mas maayos pa kay Claire. Kung talagang basagan o basagan, palengkera kung palengkera. Ay, nakadami. Hindi ka pa gagastos. Oo, hindi malaki. Ayos na yan. Ayos na sa kanila yung ganun. Masaya na sila mapansin, ma-TV, tapos, pero dagdagan mo naman yung ensimada. O, dagdagan nyo. Huwag naman masyadong abusado. Sabihin nyo lang kung magsasuggest ako. O kayo mga manonood, baka meron kayong mga masuggest dito, yung kayang talunin, yung vlogger na gagawin nating spokesperson na pwedeng talunin yung pagiging palengkera ni Claire. Suggest kayo dyan, suggest. Baka mabasa nila. Kunin nila. Di ba? Baka sabihin nyo kasi, tanso na rin ako, loyalista. Naku, never. Never ang Banateros. Never, ever kami nagpabudol. Never. Hindi kami magiging loyalista. Kaya lang baka sabihin nyo, ba't kilala mo? Friendly ako eh. Kaya kung ang labanan, palengkerahan lang, marami. Lagay nyo na lang, kayo na mag-suggest. Ito po ang tanong. Di ba kayo nagtataka kung bakit pilit nilang pinupuntirya ang isang taong sinasabi nila hindi naman lumalabas sa survey bilang kandidato sa 2028? Paano? Siya nga, bakit daw pinupuntirya si Tamba? Kasi siya nagsimula eh. Alam naman ng tao, yung pagkabiyak ng unit team, nagsimula kay Tamba. Sinasabi nga ni Aimee, yang si Tamba ang bulong ng bulong sa kapatid niya. Kaya nagdidiskaril yung kapatid niya. Kaya nagkakaloko-loko yung administrasyon ng kapatid niya. Si Tamba yun, sinasabi. Sino ba yun? Si Lulong at saka si Lulang? Ewan ko sa inyo. Ikaw naman, napaka-in denial mo naman, princess. Baka naman ginagamit lang nila si speaker para mambastos, para magpatawa, o para magpakitang tao sa publiko. Naku po, walang influence si speaker. Natatawa ko. Gagamitin si... Alam mo ang ginagamit? May influence. Bigyan kitang halimbawa. Ang dami dating minumura si Tatay Digong. Ngayon, andi dito na. Bakit? Kasi kagamit-gamit ang Duterte. Malakas ang influence. Si Tamba, walang influence. Meron siya pera. So, hindi gagamitin yan para atakihin si Tamba since walang makukuhang pera. Nagigets nyo? Kasi wala naman siyang influence eh. Walang pakinabang sa kanya. Unless pera-pera ang usapan. Ala ka naman bigyan niya ng pera yung tumitira sa kanya. Kagago naman nun. Di ba hindi? Pero huwag tayong maglokohan. Magpatawag ng press con si Tamba. Wala halos pupuntang vlogger dyan. Bakit? Walang views yan eh. Walang karisma yan. Don't tell me wala kang alam. Don't tell me hindi mo alam yun. Walang Sa totoo, kung influence ang pag-uusapan, diretsahin kita. Princess. Walang bilang si Tamba. Wala. Ang bilang lang yan, pagbigayan. Ayuda-ayuda. Yan. May bilang siya. Other than that, sa Pilipinas, wala yung bilang. Kung may checklist ng pagiging presidentiable, mukhang may ilan pong gustong makaperpekto. Pero si speaker, wala sa checklist. Nasa trabaho. Anong nagawa niyan? Tingnan mo yung probinsya niyan. Baka yung bahay lang niya malaki. Yung probinsya niya hirap. Yung probinsya ba niyan didikit sa ganda ng Davao? Anong nagawa? Sige nga.
Anong lihitimong nagawa niya? Ano? Puro nga purwisyo nagawa niya ni. Nang dahil dyan, hindi na tayo natapos sa bickering, sagutan, talastasan, banatan. Because of him. Mahalaga ang respeto sa kapwa lingkod bayan. Pero mas mahalaga ang pagrespeto sa katotohanan at sa pera ng taong bayan. Nako, ikaw pa, siya pa ang may respeto sa pera ng taong bayan. Yung blank items, magic nga yan eh. Yung bicameral, scam nga daw yan na ginawa nyo dyan sa blank items. Ano yung sinasabi ni Chanko? Ginamit nyo pera ng taong bayan as pork barrel? Ayuda, tinanggalan ng PhilHealth. Dinagdagan ng ayuda. Lahat na lang ng klase ng bigayan. Anong sinasabi ni Magalong? Ang laki ng bigayan nyo, may 7.7 na, may 3.3 pa. Ano pa? Anong numero pang bigayan? Kaya kita mo, pinagtatawanan kayo sa Facebook. Wala kasing naniniwala. Mabigat po ang mga personal na banat. Pero mas mabigat Hindi personal yun. Anong personal doon? Ayuda personal? Pork barrel personal? Huwag nyo dalhin na sabihin nyo na ad hominem kami, pinepersonal. Hindi, issue po tayo. Issue po pinag-uusapan natin. Pera ng taong bayan pinag-uusapan natin dito, hindi yung personal. Ichinismis ko ba sila mag-asawa kahit may alam tayo? Hindi naman ang mga isyong kinakaharap natin ngayon. Katiwalian, kapabayaan, at maling paggamit ng pondo. Naks, of all people, princess, sabihin nyo ng lahat sa Pilipinas. Pero of all people, hindi yung amo mo ang magsasabi na maling paggamit ng pera. Wag. Talagang magagalit ang taong bayan. Kaya ganyan na natatanggap nyo. Walang maniniwala. It's the same thing as tawagin nyo ng babaero si Tatay Digong, mamamatay tao, lahat. Kahit hindi ako naniniwala, posibleng maniwala pa ang taong bayan. Pero isasabihin nyo magnanakaw ang Duterte, walang maniniwala. Same thing dyan kay Tamba. Yung sasabihin nyo na yung maling paggamit ng pera, wala siya sa posisyon magsalita niyan, princess. Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at tusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka, Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwala.
Very, Bayan ko, Binamatay niya ako, umiiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene, Mabuti pa ang sardinas may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.